Hey guys, welcome back sa ating JavaScript tutorial series. So this is part 7 and for today we will be talking about logical operators right after this intro. So guys, eto ang tutorial flow natin for today. So number 1, we'll be talking about logical operators. And then yung mga specific na logical operators, yung AND operator, yung OR operator, and then yung NOT operator. Then we'll also talk about nested conditional statements. And then lastly, we will have our tutorial challenge for this episode. So without further ado, let's begin. So let's start with our logical operator. So supposedly, dapat kasabay ito nung last episode natin, pero ayoko maging sobrang haba nung episode na yon. That's why I cut it in two. So ngayon, let's talk about logical operators. Ano ba ang logical operators? So sabi dito, ginagamit daw siya in combination with conditional statements para daw makapag-create tayo ng mas complex na condition. So pwede na tayong magdagdag ng maraming conditions dito. So sabi kasi dito, it allows programmers na maglagay tayo ng 2 or more conditions in one expression, meaning in one line. So, paano yun, guys? So, look at this logical operators. So, ito yung mga logical operators natin. So, sabi nga dito, operators na ginagamit para makagawa tayo ng mas complex na condition. So, we have the double ampersand or the AND, and then we have the double straight line or yung OR natin. So, yung double straight line na yan, nasa tapat yan ng enter button natin sa keyboard. So, nasa taas yon ng enter. So, hanapin nyo na lang yon yung straight line, and then alam ko kailangan ipindutin yung shift para mahanap nyo yun, pero nandun siya. Okay, so hanapin nyo na lang. And then we have the exclamation point, which is yung not natin. So ang ibig sabihin ng exclamation point is not. Okay, so let's start with our AND operator. So ang AND operator, sabi dito, dapat daw yung conditions natin should be true. So yung both conditions. Kasi guys, ang ginagawa ng mga logical operators, pinagdudugtong niya yung 2 or more conditions. So, ano ibig sabihin ko? Let's look at this. So, makikita nyo, meron tayong let age is equals to 18 and let experience is equals to 3. Ngayon, what if we want to create a system na chine-check yung age and also yung experience? So, yung age, para makita natin kung legal age na ba siya, pwede na magtrabaho. And then, yung experience, kung gaano na siya katagal dun sa industry na yon. So, we have experience is equals to 3. So, ngayon, para makita natin yung both na yon, console.log natin, yung age daw ba niya is greater than or equal 18? Yes, kasi 18 yung age natin. And, so makikita nyo, meron tayong and dito. Ibig sabihin niyan, dapat pagka true to, true din dapat tong statement na nasa kanan niya. Pagka hindi, magiging false yung output natin. Pero sabi dito, and yung experience daw natin, dapat mas malaki sa 1. Which is yes, kasi 3. So, ang experience natin is 3 years. Ngayon, ibig sabihin, kung true to, yung age natin is greater than or equals to 18, and yung experience natin is greater than 1, ang magiging output nito is true. Okay? So, ganun lang kadali. And then, on our second example, meron daw tayo dito, yung age daw ba natin is greater than or equals to 18? Yes, so alam na natin yon. And, dapat yung experience daw greater than 3, meaning dapat at least 4. So, ngayon, magpa-false to kasi ang years of experience lang natin is 3, kailangan 4 and above. Ngayon, dahil false to, kahit true tong age is greater than or equals to 18, ang output niya is magiging false. So, ganun lang kadali gamitin yung AND operator. I-try natin to sa Visual Studio Code kasi pati itong mga logical operators na to, we can apply it sa mga conditional statements na pinag-aralan natin last episode. Kaya let's go sa ating Visual Studio Code. Okay, so guys, as usual, we have our JavaScript dito sa baba and we have our HTML sa taas which is connected dun sa external JavaScript nga natin na script.js. Okay, and on our right side, we have our output. Okay, ganun lang. So ngayon, itry na natin yung logical operator natin na AND. Maglagay tayo ng mga variables. So let age is equals to 18 nga and then let experience is equals to 3. Okay, so try natin dyan. Ngayon, pwede tayong mag-alert. Mag-alert tayo. Alert, dapat daw yung age natin is greater than or equals to 18 and also yung experience natin should be greater than 1. Okay? So, ibig sabihin, kailangan at least may 2 years of experience tayo kasi greater than 1. Ano ba ang greater than 1? 2. Okay? Ngayon, ang pinakamahalaga nyo malaman is yung end, guys. Dapat, pagka true to, true din to. Pag isa sa kanila ang nag-false, siguradong false na yung magiging alert natin. Okay? So, sana na-gets nyo yun kasi yun yung pinakamahalaga dito. So, yung age ba natin is greater than or equals to 18? Yes. Experience ba natin is greater than 1? Yes, kasi 3 to. Okay? So, ngayon, pagka sinave ko yan, and then if I reload this, makikita nyo, ang lalabas is true, which is tama yung natin, output, kasi pareho namang true yung condition natin.
Ngayon, i-try kong imali yung isa dito. Gawin kong minor age siya. So, 12 years old siya. Ngayon, yung age ba niya is greater than or equals to 18 pa rin? So, hindi na. So, false na to. And yung experience niya dapat daw is greater than 1. So, eto, true tayo kasi 3 years na experience natin eh. So, pasok tayo dito sa condition na to. So, true to. Pero dito, hindi tayo pasok. So, false to kasi 12 years old lang tayo. Kaya ngayon, dahil end ang gamit natin, pag sinave ko yan, nireload ko yan, makikita nyo, false na yung lalabas sa atin. Which is, dahil nga merong isang statement na nagkamali. Ngayon, we can add more to this. So, hindi lang dalawa yung pwede. Pwede natin damihan. Kahit ilan yung gusto natin actually. So, paano yun? So, for example, let language is equals to C#. So, C# yung gamit nating language. So, sabi dito, and language daw, dapat, so, i-zoom out ko lang konti guys para makita natin lahat. Dapat daw C++ yung alam nating language. So, ngayon, ito true ko lahat to. So, eto, 19 na tayo. Tapos, eto, meron na tayong nating 10 years of experience. Okay, so, true ko lahat pero dito sa language. So, save ko to. So, age ba natin is greater than or equals to 18? Yes. Yung experience ba natin is greater than 1? Yes, kasi 10 na to. And yung language ba natin is equals to C++? No, kasi ang language natin is C#. Okay, so ngayon, dahil false to, kahit true tong dalawa na to, dahil nga and ang gamit natin, isa lang sa kanila ang mag-false. False na yung buong statement natin. Okay, tandaan nyo yun. Kaya pagka sinave ko yan, nireload ko yan, false yan. So, in order na mag-true ang ating conditional statement na to, kailangan natin na mag-true yung tatlong condition na to. So, ngayon, itry natin C++ to. Ngayon, nakuha na ba natin lahat? Age natin is mas malaki na sa 18 or equal sa 18. Experience natin is mas malaki sa 1. And yung language na natin ngayon is C++ na. Ngayon, pagka sinave ko yan and nireload ko yan, makikita nyo, true na yung sagot. Kasi lahat ng statement natin is tama na. Ngayon, itry natin yan sa if statement. So, if, so naalala niyo pa ba to? And then parenthesis, then curly braces. So, pagka age down natin is ganyan, and ayan yung mga qualification, pwede na tayo mag-alert, you are qualified for the job. Then, else, naalala niyo pa ba else? Alert natin, you are not qualified for the job. Yan, ganyan. For example, so ngayon, dahil nare-reach natin lahat na requirements na to, so dapat lahat na requirements na yan, makuha natin. Kaya pagka sinave ko yan, ano ilalabas guys? Ang lalabas is you are qualified for the job. Kaya pagka nireload ko to, makikita nyo, you are qualified for the job. Kaso wala tayong experience, 0 years of experience tayo, kailangan at least 2. So pagka sinave ko yan, dahil meron tayong isang hindi nakuha, dahil naka-end operator tayo, kaya nireload ko yan, you are not qualified for the job. So, of course, pwede nyo din gamitin sa else if tong mga logical operator. So, wala namang pumipigil. And also, guys, a quick tip. Pagka one-liner lang yung laman ng inyong conditional statements like this, hindi nyo na kailangan ng curly braces. You can remove this actually. So, itapat nyo na lang. So, ayan, katulad yan. Backspace ko na to. Ayan, makikita nyo, pantay. So, ang ibig sabihin na to, one-liner yung if statement natin. So, one line lang. So, if ganito daw yung condition natin, so ganito yung requirements natin, pagka na-meet natin yon, alert natin to. Else, alert natin to. So, this only works pagka one-liner yung code nyo sa loob ng conditional statement. Siyempre, pagka marami, multiple lines, dapat ilalagay nyo sa curly braces. Okay, so, quick tip ko lang sa inyo yun. So, sana naintindihan nyo yung end. Ngayon, pumunta naman tayo dun sa OR. Okay guys, so dito naman tayo sa OR operator natin. So kung kanina sa AND operator, kailangan both conditions should be true. Dito naman, either condition should be true. Meaning kahit alin dun sa mga conditions natin ang maging true, true na yung buong statement. So ano ibig sabihin nun? So tingnan nyo dito example. So meron tayo ditong variable has degree, sabi dito equals to true, meaning meron tayong degree. And then meron daw tayong experience na equals to 3 years. Okay, so yan yung example natin na variables. Ngayon, kinonsole log natin. Meron daw ba tayong degree? So, has degree or meron daw ba tayong experience na greater than 2? So, simulan natin sa has degree. Meron tayo kasi nakalagay true. Or, meron daw ba tayong experience na mas malaki sa 2? Meron din kasi 3 years yung ating experience. So, kaya kung true to, then true din to, of course, ang output natin is true. So, gets naman natin yan. Pero kung makikita nyo sa pangalawa, dito nagkakatalo yung and tsaka or. So, dito kasi makikita nyo, tanong dito, meron daw ba tayong degree? Yes. True, nakalagay. Or, meron daw ba tayong experience na mas malaki sa 4? So, hindi. Wala tayong experience na mas malaki sa 4 kasi 3 years lang tayo. So, kailangan at least 5 years to. So, hindi tayo pasok dito. False to. Pero eto, true. So, ang ibig sabihin nun, kahit alin dito sa dalawa ang maging true,
true na yung buong statement natin. So, parang yan pagka hiningan ka ng kaklase mo, meron ka bang liquid paper o meron kang liquid tape? So, pareho yun. So, kung meron kang liquid paper, okay ka sa kaklase mo. Eh, kung meron kang liquid tape, okay ka rin sa kaklase mo. Pero pagka wala ka pareho nun, tsaka lang magfo-false yung OR operator natin. So, mamaya papakita ko sa inyo sa Visual Studio Code. So, yun ang dapat nyo maintindihan. Ano sa Tagalog ang OR? 'Di ba ang Tagalog ng OR is O. So, kahit alin dun sa pinagpipilian pagka sinabing OR. Pero pagka sinabing AND, dapat pareho mong kukunin. Kunwari, sinabi, bring ballpen and pencil. So, ibig sabihin, dapat may ballpen ka, meron kang pencil. Pero pagka sinabing ballpen or pencil, so ibig sabihin, pwede kang magkaroon ng pencil kahit wala kang ballpen or meron ka namang ballpen pero wala kang pencil. Okay lang yon. Yun ang ibig sabihin ng OR tsaka AND. Kaya ngayon, itry natin yan sa Visual Studio Code. Let's go! Okay guys, so we're back dito sa ating Visual Studio Code. Ngayon, itry natin yung OR natin na logical operator. So, meron tayong dalawang variable dito. Meron daw tayong 0 years of experience and ang language daw natin na gamit is C++. Ngayon, mag-alert tayo dito. So, ngayon, ang gusto daw natin, either meron tayong experience na mas malaki sa 1 or ang language natin is C#. Okay? So, or yung gamit natin ngayon, hindi AND. Ibig sabihin, ang isa lang mag-true dito sa dalawa na to, magiging true na yung buong statement na to. So, tandaan nyo yun. Ganon pagka OR. Pagka OR, kahit alin. Pagka AND, dapat pareho. Okay? So, ngayon, tingnan natin. Yung experience daw ba natin is greater than 1? Hindi. So, false siya. Kasi 0 yung years of experience natin. So, false na to. So, hindi na pwedeng i-consider yan. Ngayon, or, yung language daw ba natin is C# gamit natin? Hindi din kasi C++ gamit natin. So, ibig sabihin kung false to, then false din to, wala na tayong magagawa. So, false na yung magiging output ng condition natin. Kaya pag sinave ko yan, then reload ko, makikita nyo, false na yung lalabas. Pero, once na merong mag-true dito na isa, kunwari, wala tayong experience, kaso C# naman yung gamit nating language. Kaya pag sinave ko to, tanong natin, yung experience ba natin is greater than 1? Hindi, kasi 0 years of experience tayo. Pero, nakalagay dito, or yung language daw ba natin is gamit natin C#? Yes, kasi nakikita nyo C# nakalagay dito. So, dahil true to, kahit false yung experience natin, dahil or ang gamit natin, so kahit alin sa dalawa, true na tong buong statement na to. Meaning, pag nireload ko to, makikita nyo, true na yung output natin. So, ganun lang. So, kahit vice versa yan, kunwari C++, kaso meron tayo 5 years of experience. So, dahil true naman to, kahit false to, of course, pagka sinave ko yan, then nireload ko, true pa rin. So, ano naman mangyari pagka parehong true? Of course, common sense, true din siya. Okay? So, pagka sinave ko, then nireload ko, true. Okay? So, ganun lang kadali gamitin yung OR natin. So, dito din magandang pakita yung pinagkaiba ng AND tsaka OR. So, kunwari, C++ nilagay ko dito, gusto ko AND. So, ibig sabihin, pagka AND, strict tayo. Gusto natin, yung experience natin is mas malaki sa 1 and also yung language na gamit niya is C++. So, ayaw natin ng OR. So, pagka AND, dapat pareho. Okay? Yung experience ba natin is greater than 1? Yes. So, pasok tayo dito. True. Pero, yung language daw ba natin is C# gamit? Hindi. Kasi C++ gamit natin. So, dahil AND yung gamit natin, dahil false na to, false na yung buong statement natin. So, you can see na medyo somehow baligtad yung AND tsaka OR, diba? So, ganun lang yun. So, sana naintindihan nyo. Kaya pagka sinave ko to, ang lalabas dyan is false kasi hindi natin na-meet lahat ng requirements. So, nagkamali tayo doon sa isang requirement which is yung language natin. Okay? So, sana na-gets nyo yun. Ngayon, itry natin sa if statement yung OR. So, if daw yung experience natin is mas malaki sa 1 or yung language natin is equals to C#. Ngayon, alert natin you are qualified. Then else, alert natin you are not qualified. Yan, so sobrang dali lang yan. So ano lalabas dito? Siyempre, ang lalabas, you are qualified kasi dito pa lang sa experience. So yung experience natin, 5 years. Ang kailangan lang is at least 2 years. And or yung gamit natin. So hindi na natin kailangan tingnan kung ano yung language pa na gamit. Kasi nakuha na niya yung unang condition natin. So experience natin is mas malaki sa 1. So diretso, you are qualified. Save and then reload. You are qualified. Pero pagka pareho nating hindi na-reach yan, 0 years of experience tayo, hindi din C# yung gamit natin, of course, pagka sinave ko yan, you are not qualified. Kasi wala tayong nakuha kahit alin doon, kahit OR na yung gamit natin. Okay, so, yun guys, yung sa OR and yung AND natin. So, sana na-gets yun. Kung may tanong kayo, comment sa comment section. Ngayon,
let's go sa ating susunod na logical operator, which is yung NOT, yung exclamation point. Kaya let's go back sa PowerPoint. Okay guys, so ngayon dito naman tayo sa NOT operator. So ano ginagawa ng NOT operator? Sobrang dali lang. Ini-invert lang niya yung result ng condition. So kung true yan, magiging false. Kung false yan, magiging true. Easy as that. So sabi dito, meron daw tayong variable na has degree. Ang value niya is true. Meron din tayong variable na experience which is equals to 3. Ngayon, makikita nyo dito sa example natin, ang kinonsole.log is yung has degree. So, kung yung has degree yung kinonsole.log, ibig sabihin, true yan kasi true yung value. Pero, dahil meron tayong exclamation point, ang gagawin ng exclamation point is i-invert niya yung magiging result, which is nakalagay dito, true. So, babaligtarin natin, magiging false. Okay, so ganun lang kadali. So, dito naman sa pangalawang example, makikita nyo, merong exclamation point and then may parenthesis. So, kailangan kasi naka-parenthesis yung conditional natin para mag-group to. So, ibig sabihin, yung experience daw ba is greater than 1? So, ang experience natin is greater than 1. Yes, kasi 3 years of experience tayo. So, magiging true yung sagot dito. Pero, nakalagay dito, merong exclamation point. Ibig sabihin, yung true na to, babaligtarin natin at gagawin nating false. Ayun, ang ginagawa lang ng exclamation point is kabaligtaran nung dapat totoong sagot. Okay, so ganun lang ang ginagawa ng NOT operator. Kaya itry natin yan sa Visual Studio Code. Let's go! Okay guys, so we're back dito sa ating Visual Studio Code, and as you can see, andito na, meron tayong variable na install. Itatry kasi natin ngayon yung NOT operator natin. So, makita nyo, itatry kong i-alert yung install. So, straightforward tayo dahil false ang install. Pagka sinave ko yan, and then nireload ko yan, ang lalabas is false. Kasi nga, nakalagay dito, false yung install natin. So, ngayon, lalagyan ko na exclamation point, which means, babaligtarin natin kung ano siya ngayon. Okay, so kaya nakalagay dito, not install. So ngayon, dahil false to nung una, ang mangyayari is magiging true siya. So ganun lang kadali. Pagka sinave ko yan, pagka nireload ko, true na ngayon yung ating sagot. Ngayon, pagka ginawa ko namang true to sa una, and then nilagyan natin ng ganyan, which is yung exclamation point, pagka sinave ko, magiging false naman. So ang ginagawa lang niya, kung ano yung current niya na value, babaligtarin niya. Okay, so ganun lang kadali exclamation point. Ngayon, pwede tayo gumamit ng if. If daw install or matangkad tayo, alert lang natin. Wow, tall. Then else, alert natin, small. Ayan. So, ayan. So, ibig sabihin, ano yung magra-run dito? Dahil true yung install natin, ang magra-run is yung wow, tall. Kasi nga, true yung install natin. Kaya pagka sinave ko to, reload ko to, wow, tall, yun yung lalabas. Ngayon, ang hanapin ko naman is not install. So, ibig sabihin, baligtad. So, dapat false yung ating install para mag-run tong wow, tall. Ang ngayon, ang mangyayari dito, babaligtarin niya yung magiging result. Kaya ang mangyayari, ang mag-a-alert is yung small. Kasi nga, binaligtad natin yung mangyayari. Magigiiba yung kanyang result. Kaya pag sinave ko to, nireload ko, makikita nyo, small na ilalabas. Okay, so, ganun lang kadali. So, sana naintindihan nyo kung paano ginagamit yung NOT operator. So, pag-eksperimentohan yon. Of course, pwede nyo din gamitin yung NOT with OR, tsaka with AND. So, pwede nyo paghaluin lahat yan. So, it's up to you na kung paano nyo paghahaluin. Pag-eksperimentohan nyo kasi medyo mahirap ituro yung logic nang hindi nyo ina-apply. So, dapat ina-apply nyo habang pinapanood nyo. With that being said, pumunta na tayo susunod natin pag-aaralan, which is yung nested conditional statements. Okay guys, so ngayon pag-usapan natin yung nested conditional statements. So kaya tinawag yung nested kasi yung conditional statements nasa loob siya ng isa pang conditional statement. So ano ibig sabihin nun? Tingnan niyo example natin. So meron tayong if statement dito and then eto curly braces niya. Then eto ka-partner niya na curly braces. Then meron tayong else dito. Then eto ulit yung dalawang curly braces. Ngayon, sa gitna ng dalawang curly braces ng if natin na una, meron pang if statement sa loob. Meron pang conditional statements dito, makikita nyo. So, ibig sabihin yan, pwede tayo magpasok ng conditional statements sa loob ng conditional statements. Actually, pwede pa ulit tayo magpasok ng conditional statement dito kung gusto natin. So, kahit ilan yan, hanggat naiintindihan ng utak nyo. Okay yan. Okay? So, ngayon, paano nangyayari to? So, same lang. It's done sequentially. So, from top to bottom. So, i-explain natin. So, meron daw tayong age na 18. Meron tayong experience na 3. Ngayon, titignan muna natin. Ang unang-unang titignan natin, yung age ba natin is greater than or equals to 18? So, yes, kasi 18 tayo. Pero kung hindi tayo 18, mapupunta tayo dito sa else, which is yung you are a minor. So, kung 16 man yan or pababa or 17, ganon. So, mapupunta tayo dito sa you are a minor. Pero dahil 18 tayo, papasok tayo dito sa loob nito. Then, i-check naman natin next, kung yung experience natin is greater than 1. So, ibig sabihin,
dahil 3 yung experience natin, 3 years, ibig sabihin, papasok tayo dito sa console.log na you're hired. So, lalabas yung you're hired. Else, kung hindi greater than 1 yung experience natin, kunwari 0 to, ang maglalabas is you don't have experience. So, ganun lang kadaling gamitin yung conditional statements na naka-nest. So, sana naintindihan nyo yun. So, parang naging, din siya, yung end na logical operator. So, kasi pwede nyo gamitin yan, yung either gumamit kayo ng mga logical operators or pwede din kayong gumamit ng nested conditional statement. So, meron kayong pwedeng i-achieve doon na magkaibay code pero same yung output. So, mamaya papakita ko sa inyo yun doon sa tutorial challenge natin. Pero for now, itry natin tong nested conditional statements para maintindihan nyo. Let's go! Okay guys, so we're back din sa ating Visual Studio Code. I-try natin ngayon yung nested conditional statements natin. So, naka-declare na dito yung variables na kailangan natin. Ngayon, ang gusto natin unang tingnan is yung age muna natin. So, gagawin natin from scratch yung nasa PowerPoint. So, sabi dito, gusto natin malaman muna, yung age ba natin is greater than or equals to 18. So, legal age na ba tayo? So, pagka hindi, else, syempre, may gagawin tayo. Alert na lang natin na you are a minor. Then, pagka 18 naman tayo or above, ang mangyayari dito is mag-check ulit tayo. Check naman natin kung yung experience niya is mas malaki sa 1. Okay? So ngayon, pagka mas malaki yan sa 1, ang pwede natin gawin is alert natin, you are qualified. Then else, lagyan natin, you don't have enough experience. Yan. So sana naintindihan niyo yung pagka-construct natin. Makikita nyo, ang curly braces nito is ang kapartner is ito. So, dapat laging may kapartner ang mga curly braces nyo, guys, ha? Huwag kayong magkakamali doon. So, ito, may kapartner na ito. So, pagka ito, kapartner naman ito. So, makikita nyo naman kung ano yung kapartner niyan. Kung Visual Studio gamit nyo, makikita nyo pagka kinlik ko, ayun, makikita nyo may box. Pagka kinlik ko naman to, makikita nyo may box yung dalawang curly braces na magkapartner. Pagka kasi hindi magkapartner yan, sigurado magkakaroon ng error yan. Kaya, as much as possible, minimize nyo yung paggamit ng curly braces or make sure na malinis yung pagkaka-indent nyo ng code. Makikita nyo dito, yung if natin, makikita nyo, pagka ganyan yung itsura. Naiintindihan nyo bang mabuti? Di ba ang gulo? That's why, tuwing gagawa kayo ng kunwari conditional statements or yung may mga curly braces, lagi nyong i-indent yung code sa loob. And then makikita nyo, may curly braces ulit dito, indent nyo ulit. Okay, so eto may curly braces din. Indent nyo din to. So, para malinis tingnan. So, alam natin na eto, ang sakop niya is etong lahat. Eto, ang sakop niya is eto. Eto, ang sakop niya is hanggang dito. Okay, so, galingan nyo dun sa paglilinis ng code nyo kasi pagka mas madaling intindihin yung code nyo, syempre, mas magaling kayong maglinis ng code. Okay, so ngayon, makita nyo guys, ang pwede nyo gawin dito is tanggalin nyo na lang tong curly braces na to. Di ba sabi ko, pagka one-liner, kahit wala ng curly braces, okay lang. So, pwede yan. So, makikita nyo, ito din, one-liner. Kaya, hindi ko na kailangan ng curly braces. Ganyan na lang. Oh. So, malinis tingnan. Hindi tayo makalat tingnan. So, ganyan na lang kaigsi yung code natin ngayon. Ngayon, tingnan ulit natin to. So, dahil ang age natin is 18, pasok tayo dito, di ba? So, ngayon, gawin ko muna 12 years old. So, minor tayo. So, yung age ba natin is greater than or equals to 18? No. So, saan tayo mag-fall? Dito sa you are a minor. Kaya pag sinave ko to, nireload ko, lalabas, you are a minor. Ngayon, 20 years old tayo. So, pasok tayo. Kaso wala tayong experience. So, save ko to. So, age ba natin is greater than or equals to 18? Yes. So, pasok tayo dito sa block of code na to. So, papasok tayo dito sa loob niyan. Ngayon, i-check natin. Yung experience ba natin is greater than 1? Hindi. Kasi 0 yung experience natin. So, hindi natin to mapapasok. Dito tayo sa else. Dito tayo mag-alert yung you don't have enough experience. Kaya pagka sinave ko to, na-reload ko, lalabas dyan, you don't have enough experience. So, sana sobrang clear nun para sa inyo. Ngayon, last one, pagka meron tayong experience, kumari 5 years, syempre, pasok na tayo dito. Kaya pagka sinave ko to, then nireload ko to, makikita nyo, nalabas, you are qualified. And again, gusto ko lang i-demonstrate sa inyo, pwede pa kayong magpasok ng isa pang if statement or conditional statement sa loob pa ng conditional statement. So, makikita nyo, papasok pa ulit ako na isang conditional statement dito. Check natin kung yung experience is greater than 5. Okay, or greater than or equals to 5. So, pagka dyan, else, lagay natin you are qualified. Pagka greater than or equals to 5 yung experience natin, you are overqualified. Yan, ibig sabihin sobrang qualified niya kasi greater than or equals to 5 na yung experience niya. So, tingnan natin to mabuti kasi medyo nagiging complicated na, di ba? Kasi pasok-pasok na yung if statement natin dito. So, zoom out ko lang ng konti, guys, ha. So, sorry sa mga naka-cellphone kung medyo hindi mabasa. So, naka-zoom in naman yan sa editing. So, pagka sinave ko to, makikita nyo, guys,
check natin. Yung age ba natin is greater than or equals to 18? Yes, so pasok tayo dito sa block of code na to. Ngayon, yung experience ba natin is greater than 1? Yes, kasi 5 yung years of experience natin. So, pasok tayo sa block of code na to. Ayan, nakikita nyo kasi naka-indent. Ngayon, yung experience daw ba natin is greater than or equals to 5? Yes. So, kaya ang lalabas, you are overqualified. So, pagka sinave ko yan, nireload ko, makikita nyo lalabas, you are overqualified. Eh, ngayon, 2 years of experience lang tayo. So, dito, pasok tayo kasi greater than 1. 2 years tayo eh. So, pasok tayo dito. Ngayon, i-experience daw ba natin is greater than or equals to 5? Hindi, kasi 2 lang yung experience natin, 2 years lang. So, else, lalabas lang, you are qualified. So, very easy. Save natin, reload natin, you are qualified. So, wala tayong limits kahit ilang if statement or if-else if statement yung gamitin nyo, that's okay. So, kayo na mag-experiment, you can create very, very complex conditional statements dito na depending sa kailangan nyo, magagawa nyo na yung gusto nyo. Okay, so yun ang para sa nested conditional statements natin. I hope that's very clear. Ngayon, let's go sa final part ng ating tutorial, which is yung tutorial challenge natin. So, let's go back sa ating PowerPoint and tingnan yung tutorial challenge. Okay guys, so ngayon itry natin tong tutorial challenge natin. So sabi dito, try to do this challenge using the things you've learned. So sabi dito, gumawa daw tayong program na nag-check ng age natin, which is a number variable, and yung is registered, the boolean variable natin, given the condition and output below. So sabi dito, pagka daw registered tayo and 18 and above, ang i-output natin is valid voter. Pagka naman daw hindi tayo registered and 18 and above tayo, ang lalabas natin is register first. Pagka naman daw registered tayo, pero below 18 tayo, invalid voter naman. Pagka daw hindi tayo registered and syempre below 18 tayo, ang lalabas natin, non-voter. So, based on true story naman yan, ba? Diba? So, i-analyze nyo mabuti and actually there are 2 ways to do this. Either gumamit kayo nung pinag-aralan natin na logical operators or you can use yung ating nested conditional statements. So, either of those 2 kung ano gusto nyo gamitin. So, pagka nagawa nyo, then good job guys. So, ngayon, i-pause nyo na yung video and i-try nyong gawin on your own. Nagawa nyo na ba guys? So, if nagawa nyo na, then very good kayo guys. Kung hindi naman, that's okay. We'll do it step by step dun sa ating Visual Studio Code. Kaya let's go and try na natin yan sa Visual Studio Code. Okay guys, so we're back dito sa ating Visual Studio Code. So makikita nyo, ito yung ating reference para doon sa tutorial challenge. Kaya ngayon, try na natin yung tutorial challenge. So, ang una kong gagawin, of course, let's create variables na kailanganin natin. So, let age is equals to 18. So, kailangan natin ng age and also is registered, which is a boolean. So, lagay ko true. Ngayon, ang una muna natin gawing solution is using the logical operator. So, paano natin gagamitin yon? So, pretty straightforward kasi makikita nyo meron naman dito registered and 18 above. So, sobrang dali na lang yan i-translate into logical operator. So, paano yon? So, sabi dito, if daw is registered tayo, so sabi dito registered tayo. And, dahil and yung gamit, hindi naman or, 18 and above yung age natin. So, yung age daw natin is greater than or equals to 18. Okay, so nagets nyo ba? Ang lalabas, alert, valid, voter. Then, gamit tayo ng else if. So, else if, ang gagamitin natin, pagka naman daw hindi registered, so nagamit natin yung not. Hindi registered, and yung age natin is mas malaki pa rin sa 18, alert natin, register first. So, pretty straightforward kasi nako-convert natin lahat ng ating mga condition, di ba? So, pagka daw hindi registered and yung age natin is greater than or equals to 18, register first. Ngayon, else if ulit, pagka daw registered tayo, is registered, and yung age natin is below 18. So, below, hindi dapat less than or equals. Dapat less than lang yan kasi hindi kasama yung 18. Dapat 17 pababa. Ang alert natin naman, invalid voter. Then, either gumamit na lang tayo ng else or specify din natin ng clearly. Kung gusto nyo specify clearly, that's okay. So, for example, else if hindi daw tayo registered and yung age natin is below 18, alert lang natin, non-voter. Then, semicolon. So, ngayon, para ma-check natin kung tama yung ginawa natin, i-try natin to. So, dapat daw registered tayo in 18 and above. So, yan. So, pagka daw 18 and above tayo, which is 20, and registered tayo, dapat ang lumabas, valid voter. So, eto yon. Registered ba tayo?
Yes. Age ba natin is greater than or equals to 18? Yes. So, alert natin, valid voter. Kaya pag sinave ko to, reload ko, valid voter. Ngayon, susunod naman, tingnan natin, hindi tayo registered, pero legal age na tayo. So, ngayon, pagka daw hindi registered, pero 18 and above, register first ang lalabas. So, check natin to. Sabi dito, yung registered ba tayo? False. So, dahil end yung gamit natin, wag na natin tingnan yung kasunod kasi dapat true lahat. So, dito na tayo. Sabi dito, hindi daw ba tayo registered? Yes. So, titingnan natin yung next. Yung age ba natin is greater than or equals to 18? Yes din, kasi 20 tayo. So pasok tayo dito. So, ngayon, i-alert natin yung register first. Kaya pagka sinave ko to, nireload ko, register first. So, pangatlo, registered daw tayo, pero yung age natin is not legal age. So, ang lalabas, invalid voter. So, tingnan natin. So, alam na natin na hindi papasok dito, hindi din papasok dito. So, registered ba tayo? Yes. Age ba natin is less than 18? Yes, kasi 15 lang tayo. So, alert natin, invalid voter. Save ko to, reload ko, invalid voter. And lastly, underage tayo and also, hindi tayo registered, of course. Pagka sinave ko yan, dito na tayo papasok. Hindi tayo registered and yung age natin is less than 18. So, eto yan. So, kaya ang alert natin, non-voter. Pagka na-reload ko to, non-voter. So, gumagana yung system natin. Actually, pwede nyo palitan to ng else. Kita nyo, palitan ko ng else kasi na nasakop naman na natin lahat ng pwedeng possibility dito sa tatlong condition. So, sure na natin na itong else is underage siya, then hindi din siya registered. Kaya pagka sinave ko yan, pagka na-reload ko, makita nyo, non-voter. So, very easy. Ganun lang kadali. Ngayon, yung second way natin, which is actually much more madaling basahin. So, paano yung mas madaling basahin? Kasi guys, pwede nating i-grupo-grupo yan. So, buburahin ko na lahat to guys. So, sana naintindihan yan. Buburahin ko na lahat. Pero dun sa mga variables natin. So, balik ko to sa 18 tsaka true. Ngayon, i-grupo natin to guys. Paano natin i-grupo? So, meron tayo registered tsaka not registered. So, pwede tayong gumamit ng nested dyan. So, registered muna yung tingnan natin. So, tingnan natin, registered ka ba? So, parang pagdi-divide din natin sila. So, registered ba yung taong to? So, pagka oo, so dito tayo papasok. Else, pagka hindi siya registered, dito tayo papasok. So, very easy. Ngayon, pagka daw registered, kailangan natin i-check kung 18 and above. So, check natin, yung age mo ba is greater than or equals to 18? Then, pagka oo, syempre, pagka registered ka and ang age mo is 18 above, a-alert natin, valid voter. So, sana nagigets nyo to, nakakasunod ba kayo? Else, ibig sabihin, hindi, ang mangyayari dito is less than 18 yung kanyang age. So, pwede nyo namang gawing else if, pero else na lang yung nire-recommend ko kasi gets naman na yun. Alert natin na invalid voter siya. Bakit invalid voter siya? So, makikita nyo naman dito, registered siya, pero ang age niya is less than 18. So, ibig sabihin, invalid voter siya. So, hindi naman siya pwedeng mag-register ng hindi siya legal age. So, gets naman yun. So, kitang-kita dito yung logic na yon. Ngayon, tapos na tayo sa grupo ng mga registered. So, tapos na natin tong registered na to, tsaka eto. Ngayon, din naman tayo sa not registered. So, makikita nyo mas malinis. So, meron kasing time na mas magandang gamitin yung logical operators, pero meron ding time na mas magandang gamitin yung nested conditional statement. So, depende yan sa ating situation. So, kayo na mag-a-assess doon kung saan kayo mas nadadalian. Ngayon, else, dito naman tayo sa kabilang grupo. Check din natin kung yung age nila is greater than or equals to 18. Pagka daw hindi sila registered, pero mas malaki yung age nila or equal sila sa 18, kailangan muna nila mag-register. Kaya alert natin, register first. Ngayon, else, ibig sabihin underage sila, tapos hindi din sila registered. Of course, ang alert natin, non-voter. So, very easy. So, yun lang. So, yung ginawa natin kanina na puro logical operators is same lang no magiging output neto. Pero, kayo na ang mag-judge kung ano yung mas malinis para sa inyo or kung ano yung mas madali para sa inyo. So, it doesn't matter naman as long as nagagets nyo yung logic. So, kung saan kayo mas nadadalian, you can use that. Okay? So, save ko to. So, itry natin. So, 18 and registered daw tayo. So, sabi, registered ba tayo? Yun yung unang tanong. Oo. So, dito tayo. Yung age ba natin is greater than or equals to 18? Oo. So, valid voter tayo. So, ang alert niya is valid voter. Kaya pag reload ko, valid voter. Ngayon, gawin kong 15. So, underage tayo. Save ko. Registered ba tayo? Of course. Age ba natin is greater than or equals to 18? Hindi. Kasi 15 lang tayo. So, dito tayo sa invalid voter.
Pagka nireload ko to, lalabas invalid voter. Ngayon, hindi tayo naka-register, pero legal age na tayo, 20 years old. Registered ba tayo? Hindi. So, dito tayo sa else. Ayan, makikita nyo, dito tayo sa else. Age ba natin is greater than or equals to 18? Oo, kasi 20 years old tayo. Kaya mag-alert tayo na register first. Kailangan muna niya mag-register. So, ayan, register first. Ngayon, lastly, hindi tayo registered and then underage pa tayo, 12 years old. So, tingnan ulit natin. Registered ba tayo? Hindi. So, dito tayo sa else. Ngayon, yung age ba natin is greater than or equals to 18? Hindi din, kasi 12 years old lang tayo. So, ngayon, mapupunta tayo sa else. Alert niyan is non-voter. Kaya pagka nireload ko to, makikita nyo, non-voter. So, that is all for our tutorial for today. Kung meron kayong questions, then comment sa ating comment section and I'll get back to you if marereplyan ko kayo lahat. So, sobrang rami nyo kasi guys. So, sorry kung hindi ko nare-replyan yung iba. Pero, know this guys, binabasa ko lagi yung comments nyo and I'm very thankful for all of your support. So, yun lang guys. Thank you for watching this episode of our JavaScript tutorial. And as always guys, I will see you in the next video. Goodbye!